Tayo po yung manalangin, mga minamahal, opo, dakila at mapagpala, mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa paunang panalangin po, aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Beloved Honorable Evangelist Phil de Almeida, maraming salamat po, Lord God, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na yung mga gawain na tapos sa tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa iyong mga puso, at bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami, patawarin, lubos at labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, malapay ikaw po maglagay, na makatagal dapat bigkas ikaw po akin asahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Phil de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi po natin malilimutan ang mga aral na turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Welcome back po sa ating beloved Minister Poch, beloved Tin, sa kalmamahal sa buhay. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating live webcast. Ang ating pong tatalakayin, pamagatan nating God's appointment. God's appointment, ang ibig sabihin, ang paghirang ng Diyos. Ang paghirang ng Diyos. God's appointment. Kindly po, sa ating beloved Bible readers, basahin po natin yung ating first two verses. In the first book of Thessalonians, chapter 1, verses 4 and 5. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. The gospel according to St. John, chapter 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. God bless you po, kandi sa Tagalog. Dito po sa Unang Tesalonica, Kabanatang 1, Talatang 4 at 5. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 15, Talatang 16. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan mo muna natin. Isang malakas na palakpak. Sabay-sabay tayong pamalakpak ng may galak. At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. God's appointment o sinasabing ang paghirang ng Diyos. Sabi ng ating nabasa sa unang Thessalonica, dito tayo sa verse 5, sinasabi ang ebanghelyo ay hindi dumating sa atin sa magitan ng salita lamang, kundi ang ebanghelyo ay dumating sa magitan ng kapangyarihan at Espiritu Santo. Yan ang ating napakinggan, mga minamahal. Lahat tayo ay nanggaling sa iba't ibang fellowship, mga minamahal, at sa paraang yun ay inisip natin na hindi lang na tayo ng Diyos, mga minamahal. Pero sa ating buhay, matapos nating mapakinggan ang mga ebanghelyong ating napakinggan, ay hindi nagmanifest kapangyarihan ng Diyos.
Pero sabi ng ating nabasa sa verse 5, mga minamahal, ang ating daw napakinggan ay hindi salita lamang, kundi may kapangyarihan ng Espiritu Santo na ang ibig sabihin, genuine o totoong ebanghelyo ang ating napakinggan mula sa pangaral ng ating beloved parents in the Lord. Kaya dito sa verse 4, sinasabing, yamang aming nalalaman, kapatid, na minahal ng Diyos ang kahirang sa inyo. Hindi pala basta-basta tayo narito. Kaya ang napakinggan natin ay salita ng Diyos na may kapangyarihan sa magitan ng Espiritu Santo dahil mismo ang pagkahirang sa atin ng Diyos ay minahal ng Diyos. Ibig sabihin, espesyal ang pagkatawag sa atin. Hindi tayo basta tinawag lamang, mga minamahal, dahil tayo nakapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi. Bagkos tayo'y tinawag, ang pagkatawag sa atin, ito'y totoong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa ating supporting verse, John chapter 15, verse 16, mga minamahal, yung pagkahilang ng Diyos sa atin, merong pribilehiyo. Merong privilege na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang sabi dito, ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking inihalal. So hindi lang tayo basta hinirang ng Diyos, mga minamahal, kundi inihalal pa, pinili sa mga pinili. Bakit ko sinabing pinili sa mga pinili? Yung isinasabing inihalal, mga minamahal. Bawat kursada, mga minamahal, maraming taong lumalapit sa Diyos. Ang kanilang layunin, mga minamahal, ay maaaring gumaling ang karamdaman, malutas ang problema, o maibsan ang problemang meron sila. Hanggang doon lang ang gusto nilang mangyari, mga minamahal. Pero ang gustong mangyari ng Diyos, mga minamahal, ay ihalal ka. Hindi ka lamang hirangin, ihalal ka o piliin ka sa lahat ng taong lalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, upang manatili ang inyong bunga. Ang sabi, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ito pala yung privilege, sinasabing God's appointment o paghiran ng Diyos sa atin, mga minamahal, mayroong pribilehiyo. Kung noon, mga minamahal, tumawag tayo sa Panginoon, sa kilala nating Diyos, sa Diyos na ipinangaral ng pastor na ating napakinggan, ay walang katugunan ng panalangin. Naghihintay tayo sa wala, mga minamahal. Ngayon, may assurance na. Sabi ng ating nabasa, sa pagkahiran ng Diyos sa atin, kung mananatili ka sa pagkahiran ng Diyos sa iyo, na ang pagkahirang sa iyo ay minahal ng Diyos, ang sabi, hingin mo ang nais mo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito ngayon sinasabing privilege pagkatapos ng sinasabing God's appointment o pagkahirang ng Diyos sa atin. Meron na tayo ngayong kasiguraduhan na yung ating hinihingi sa Diyos, yung ating ipinapanalangin, mga idinadaing sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ay mayroon ng katugunan. Meron ba? Sa buhay ko, meron, mga minamahal. Hinihingi ko ang kapatawaran ng aking kasalanan? Tanggap ko. Bakit? Dahil sa unang pagdalo ko, naketong ang aking karamdaman, yun na ang una't huling araw na meron akong karamdamang ketong. Dahil umuwi akong walang ketong, almost 34 years, hanggang ngayon, by faith, hanggang rapture, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Yan ang aking hinihingi sa mahal na Panginoon. Huwag mong pahintulutang bumalik ang aking karamdamang ketong. Patuloy mong gamiting buhay bilang buhay na patotoo sa kaluhatian yung dakilang pangalan. Dahil yan ang aking tunay na kayamanan, ang kagalingang ipinagkaloob mo sa akin. Hanggang ngayon, hindi ako nabigo, mga minamahal. Meron parang pribilehiyo sa sinasabing God's appointment. Ang pagkahiran ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi basta-basta lamang, mga minamahal. Kaya sinasabing, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa iyo dahil ito na ang simula ng tunay na buhay na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Kaya pagkatapos nito, mga minamahal, merong sinasabing, becoming inclined to God. Becoming inclined to God, ang ibig sabihin niyan, pagiging nakahilig sa Diyos. Kung ang salibutan ay nakahilig sa kasalanan, sinasabing the word inclined to sin, yun namang mga hinirang ng Diyos, sinasabing dapat sila ay laging nakahilig sa Panginoon. Pag tayo'y laging nakahilig sa Panginoon, ibig sabihin, laging nakadikit sa mahal na Panginoon, hindi lumalayo, mga minamahal, hindi masasayang ang pagkahirang ng Diyos sa atin. Kindly po, basahin natin. In the book of Colossians chapter 3, verses 16 and 17. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Colosas Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo mga turuan at mga palalahanan sa isa't isa, sa pamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa iyong puso sa Diyos. 17. Anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Amen. Palakpakan po natin ang sabay-sabay na malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Becoming inclined to God, sinasabing pagiging nakahilig sa Diyos, kinakailangan humilig tayo sa Diyos sa anong paraan. Sabi ng ating nabasa, mananahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ito daw yung paghilig natin sa Diyos, mga minamahal. Naka-incline tayo sa mahal na Panginoon, dapat manahang sagana sa atin ang salita ni Kristo. Ibig sabihin, sumagana tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat maging kulang, mga minamahal. Kung sagana tayo sa salita ng Diyos, mga minamahal, alam natin kung saan tayo mawawala sa paraang mawawala sa Diyos at sa paraang mananatili tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa paraang mananatili tayo sa Diyos, ang sabi rito, mga minamahal, manahang nawa sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang sabi, ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa. So meron tayong pagtuturo, mga minamahal. Meron tayong paalalahanan sa isa't isa. Kaya nga, mga minamahal, ang mga salitang ito, ang pangangaral na ito, napakinggan na natin, mga minamahal, at nakita natin mismo sa pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Tayo'y inaruga, mga minamahal, sa tinatawag na paalala sa pangangaral na walang inalis sa banal na kasulatan, walang dinagdag sa banal na kasulatan. Kaya nga, hindi natin pwedeng bawasan ang banal na kasulatan para masunod yung gusto natin. Para maging convenient tayo sa paglilingkod sa Diyos, bawasan natin ang bagay na ito. Hindi rin natin pwedeng dagdagan para pumabor sa atin ang pangyayari. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil kung gagawin natin yan, mga minamahal, ang banal na kasulatan ang nagsasabi, masasayang ang pagkahirang sa iyo ni Kristo. Bakit? Sa banal na kasulatan sinasabi, pag nagbawas ka at nagdagdag ka, sabi ng banal na kasulatan, wala kang bahagi sa kaharian ng langit. Kaya pala ang ating mahal na magulang sa Panginoon, kapag nangaral, mga minamahal, eksakto. Kung ano nakasulat sa Genesis, going to Revelation, and Revelation going back to Genesis, mga minamahal, eksakto lang. Kung ano nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil ito pala ang tanging paraan para hindi masayang ang pagkahirang ng ating mahal na Panginoon, na sinasabing tayo ay kinakailangang manahang sagana sa salita ng Diyos na mag-aralan at magturuan ang isa't isa. Tuloy natin ang basa. Ang sabi rito, mga minamahal, sa mamagitan ng mga salmo at mga himno
at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. O ito lang mahaba nating pagpupuri, mga minamahal. Walang makakagawa nito, mga minamahal. Walang makakagawa. Magpaikot-ikot ka sa ibang bansa, mga minamahal. Kahit naman saang bansa sabihin natin, mahirap ipangaral ng Ebanghelyo, meron pa rin nangangaral ng Ebanghelyo. Totoo yan, mga minamahal. Nangangaral lang sila. Pero hindi 100% ang pangangaral. Samantalang sa banal na kasulatan, kasama pala, mga minamahal, ang pag-awit ng himno, ng samno, mga minamahal, umaawit kang may galak ng biyaya ng Diyos sa iyong puso. Yung 2 oras nating pagpupuri sa mahal na Panginoon, tayo lang ang meron yan, mga minamahal. Tayo lamang. Paikot-ikot sa ibang bansa, pumunta ka sa ibang fellowship, makipag-usap ka kahit kanino, tanungin mo, gaano kahaba ang service nyo? 2 hours service na nila yon, mga minamahal. 2 hours service na nila yon, ha? Hindi pa yun natatapos, mga minamahal, samantalang sa Jesus Miracle Crusade, sa ating pinagpalang gawaing ito, 2 hours, pagpupuri pa lang natin yan sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kulang pa nga, mga minamahal. Kulang pa nga eh. Kasi minsan kung kailan matatapos na ang solemn song at saka naman dadaloy ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon, gusto pa nga nating dagdagan, mga minamahal. Yung pagpatak ng luha sa ating mata, ayaw nating punasan. Gusto nating manatiling. Nadarama natin na ang napakatamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit nalugod ng Diyos? Natuklasan ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Kapag hinirang ka pala ng Diyos, manahan ka sa salita ng Diyos. Sumagana ka sa biyaya ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ito ang sinasabi, mga minamahal, becoming inclined to God. Kaya sabi ng verse 17, mga minamahal, sa ating nabasa, verse 17, ano mang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ano man daw ang ating ginagawa, mga minamahal, gagawa tayong may pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Diyos sa langit ang ating pinasasalamatan. Hindi natin sinasabing tayo yan, kaya natin nagawa. Nagawa natin yan ang sabi, ano man ang iyong ginagawa. Hindi sinasabing dahil ikaw yan, kundi ang sabi ng ating nabasa, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, we are nothing. In front of God, before the sight of God, we are nothing. Wala tayong nagawa, mga minamahal. Kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, hanggang sa mga oras na ito sinasabing walang nagawa, mga minamahal, dahil tayo gumagawa lamang sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa ganitong paraan, tayo ay naka-incline, nakahilig tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin ito, merong sinasabing, God has time for you. Ibig sabihin, ang Diyos ay may oras para sa iyo. Dahil lagi kang nakahilig sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Laging may oras sa iyo, laging may panahon sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Eh kung hindi ka nakahilig sa Panginoon, huwag mong hanapin ang atensyon ng Diyos. Wala kang atensyong ibinibigay sa Diyos, hanapin mo ang Diyos magbigay ng atensyon sa iyo. Lalo na kapag ikaw ay nasa pangailangan na. Kaya yung binibigay nating atensyon sa Diyos, yung pag-incline natin sa Diyos, mga minamahal, ginagawa natin yan, hindi dahil meron tayong pangailangan. Ginagawa natin yan kung paano minahal ng Diyos ang pagkahilang sa atin, dapat mahalin din natin na tayo'y hinirang ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kindly po. Basa. In the book of Psalm, chapter 34, verses 17 up to 19. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all.
Dito po sa mga awit, Kabanatang 34, talatang 17 hanggang 19. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung naka-incline sa ating mahal na Panginoon, pumalakpak ng may galang at sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Sabi, God has time for you. Ang Diyos ay may oras para sa iyo. May panahon siya para sa iyo. Ang atensyon ng Diyos ay nasa iyo. Sabi ng ating nabasa sa verse 17, mga minamahal, dahil ikaw ay hinilan ng Diyos, nakahilig ka sa Panginoon, ang sabi, ang matuwid ay nagsidaing at dinilig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Pag ikaw ay nanalangin, ang atensyon ng Diyos nasa iyo. Binibigyan kang oras ng Diyos, napakahalaga mo para sa mahal na Panginoon. Laging hinihintay ng Diyos kung ano ang ibubuka ng iyong labi. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mo pa na ibubuka ang iyong labi. Tinutugon ka na ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At sabi sa last phrase na ating nabasa, iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ay yung kabagabagan, yung sinasabing trouble, mga minamahal, nasa sanlibutan yan. Hindi ka pwedeng mabuhay nang walang trouble sa sanlibutan. Kasi nagsisimula yan sa pamilya. May pamilya ka. O saan nagsimula ang trouble? Sa pamilya. Di ba? Paglabas mo ng tahanan, makikisalamuha ka. Kung nag-aral ka, may kaklase ka, mga minamahal. O may trouble dyan, mga minamahal. Habang ikaw ay nag-aaral, may trouble. Meron kang tinatawag, mga minamahal, na ikaw ay nag-strive para matapos mo kung ano ang goal na meron ka, mga minamahal. Pag gumawa ka ng pamilya, may trouble pa rin dyan. At kapag tanda mo na, may trouble pa rin sa langit. Pag nakarating ka, dyan pa lang, stop ang sinasabing trouble, mga minamahal, o kabagabagan. Pero sabi ng ating nabasa, dahil ang Diyos ay may oras sa'yo, sabi, dumating man ang kabagabagan, ikaw ay inililigtas ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Sabi ng verse 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, iniligtas ang may pagsisising diwa. Bagbag na puso at pagsisising diwa, mga minamahal. Kaya sa harapan ng Diyos, mga minamahal, kailangan marunong tayong palaging magpakumbaba. Pag dumating sa atin ang sinasabing trouble, minsan sabi na Kristiyano, saan ako nagkulang, Panginoon? Akala mo walang pagkukulang, mga minamahal. Hindi ba? Palagi natin sinasabi, kung dumating ang tinatawag na paalala ng Diyos, kaysa magtanong ka, ano ang pagkukulang mo, aminin mo na agad. Lumuhod ka na agad, sarap ng Diyos, itaas mo agad ang iyong kamay, ipatakbo yung luha, magmakaawa ka, magpakumbaba ka sa harap ng ating mahal na Panginoon. Mas nalulugod ang ating mahal na Panginoon kaysa magsalita tayo ng maraming kasanungalingan, mga minamahal. Minsan ang kasanungalingan, pinahihintulatan ng Diyos na mamayani, mga minamahal. Hindi ba? Minsan pinahihintulatan ng Diyos na mamayani yan. Tayo mo si Haring David, pag binasa mo yung buhay niya, mga minamahal, bakit galit na galit sa kanya si Haring Saul, mga minamahal? May nagawa bang kasalanan si Haring David kay Saul? Wala naman. Pag ang masamang espiritu pumasok kay Saul, gusto niyang patayin si David, mga minamahal. Hindi ba? Pero pag napakinggan niya, si David ay nagpuri sa Diyos, nawawala ang marasamang espiritu, napapayapa si Saul. Kaya ang ibig sabihin, mga minamahal, minsan, yung balak na masamang tao, yung kanilang kasinungalingan, pinahintulutan ng Diyos para ikaw na naging biktima ng kasinungalingan ay matutong magpakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. At huwag kang mag-alala, sisigilin din sila ng Diyos pagdating ng kapanahunan at sa kapanahunan na yan, lalong magiging matingkad ang pagkahirang sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Verse 19, ang sabi, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Meron pala talagang kapaghatian.
kabagabagan, kapighatian, mga minamahal, kadalamhatian, pare-pareho lang isang kahulugan yan, mga minamahal. Ikaw ay nasa tinatawag na trials. Pare-pareho lang yan. Kung yan ay pagsubok ng mahal na Panginoon, kung yan ay kaaway ng Diyos, gawa ng kaaway ng Diyos, o gawa ng kapwa nating tao, pare-pareho lang yan. But there's one thing is certain, sinasabi mga minamahal na marami ang kadalamatian na matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. O napakinggan natin yung pinagpalang patol ating beloved Christian kanina, mga minamahal. Depende kasi sa design ng ating puso, mga minamahal. Minsan kasi nakatingin tayo sa isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Isipin nyo, mga minamahal, mag-aaral siya, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Pero mawawala naman siya sa mahal na Panginoon. Nagbigay ng konting paalala ang ating mahal na Panginoon, na-recognize kagad ng ating mahal na kapatid. Kahit scholarship pa ang meron siya makapag-aral, walang halaga yan kung mawawala siya sa mahal na Panginoon. Iniwan niya ang pag-aaral, nagpatuloy gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung kanilang beloved baby, yung first baby, yun ang first and last baby, mga minamahal. Doktor ang may sabi, pero sabi ng Diyos, pararamihin ko ang lahi mo, kagaya ng kasindami ng buhangin sa dagat at kasindami ng bituin sa langit. Sinabi kay Abraham sinabi, tayo'y mga anak ng Diyos, sinabi rin niya sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At depende sa design ng ating puso, mga minamahal. Yung iba, basta lang nagtrabaho, may trabaho na ako, okay na yan, na wala naman sa mahal na Panginoon. Ating beloved Christian, mga minamahal, nanalangin siya, mahal na Panginoon, ang kailangan kong trabaho ay yung trabahong masusunod ang oras ko. Hindi ako mawawala sa pagdalo sa gawain. O ano ang binigay na trabaho ng mahal na Panginoon? Trabaho na ang oras ng ating mahal na kapatid. Ang nasusunod, nakapagtatrabaho na siya, hindi pa siya umabsent sa ating gawain. Yung iba kasi, hindi, trabaho kasi ito. Trabaho ka, puro ka trabaho. Wala naman ang paglilingkod mo sa Diyos. Sa susunod, dahil hindi ka na naglingkod sa Diyos, hindi mo pinahalagan ang pagkahilang sa'yo ng mahal na Panginoon, nag-grieve na Holy Spirit, o wala nang kalusugan. Hindi ka na rin makapagtrabaho. Wala ka ng kalusugan, wala ka pang trabaho. Ang gawin mo, pahalagahan mo ang pagkahilang sa'yo ng Diyos, ikaw ay humiling sa Panginoon, may trabaho ka na, nasa mahal na Panginoon ka pa, at ang sabi, ang kadalamhatian mo, lahat ito ay inaalis ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing, God has time for you. Laging may panahon o oras ng Diyos para sa iyo. And finally, meron tayong sinasabing ultimate posterity. Ultimate posterity, ang ibig sabihin, panghuli saling lahi. Anong ibig sabihin nitong panghuling saling lahi? Ano magaganap sa ating huling saling lahi? Kindly po, ito na po ating last verse. Maghanda po ating malugtog, mga magpawi. In the book of the prophet Isaiah, chapter 65, verse 23, they shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. Verse 22, they shall not build, and another inhabit. They shall not plant, and another eat. For the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. God bless you po. Isaiah 65, versikulo 23, balik sa 22. Siya hindi gagawa ng walang kabuluhan, upang ang anak man para sa kasangkanaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak na kasama nila. Dito po sa 22. Sila hindi magtatayo ng iba ang tatahan. Sila hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy, ay maging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga galak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Amen. Palapakan po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Last verse na po tayo, pumalakpak tayo ng may saya. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Sinasabing ultimate posterity, ang ibig palang sabihin nito, mga minamahal, lahing pinagpala ng Panginoon.
Ito pala yung panghuling saling lahi. Tayo ang panghuling saling lahi, ang ibig sabihin, lahing pinagpala ng Panginoon. Dahil nauna yung ating mga magulang, hindi pa sila saved, na-save sila. Ipinanganak kayo ngayon, mga minamahal. O yan ang huling saling lahi, na kayo ay Kristiyano na. Pag nagpatuloy kayo, pinahalaga ng pagkahilan ng Diyos, yung lahi nyo ay magiging spiritual Israelite pa rin sila. Ang sabi, ito ang ating panghuling saling lahi, ang ibig sabihin, lahing pinagpala ng Panginoon. Basahin natin uli, verse 23, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan, ni manganganak man para sa kasukunahan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, ang kanilang mga anak na kasama nila. Yun pala ang ating kalagayan ngayon, sinasabing ultimate posterity, panghuling saling lahi. Tayo ang lahing pinagpala ng Panginoon kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang sabi, hindi tayo gagawa ng walang kabuluhan. Ang sabi ng verse 22, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang karawan ng punong kahoy ay maging gayon ang makarawan ng aking bayan at ang aking mga pinili ay magagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Bawat sipuin ng ating kamay, magagalak tayo. Bakit? Bawat pagpatungan ng ating kamay, ang sabi, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo gagawang walang kabuluhan, hindi masasayang lahat. Ang lahat ay magiging makabuluhan sapagkat tayo ay nasa pagkahirang ng Diyos at ang pagkahirang sa atin ay minahal ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Kung meron kayong mga dalang baguhan, nais ba silang mapabilang sa sinasabing hinirang ng Diyos? Left and right wings, mga nasa ilalim. Mga nasa labas ng ating main entrance, mga nasa garahe. Habang tayo umaawit, hihintayin natin sila. Kung nais nilang maging tunay na hinirang ng ating pinakamahal na Jesucristo. Tayo po'y umawit. Paghihirap ba o pagsubok ang humadlang sa'yo? Ito ba ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y tatapos? Ito ba ang sa'yo'y nagtatabo upang hindi magmaliit? Na magpatuloy. Hallelujah. Ang tawag ba niya'y di walang halaga, nang walang dumarating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagkagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa banla? Ikaw ay hinirang. Ikaw ay hinirang, Pinili ng Panginoon. pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyan. Ikaw ay hinirang. Pinili ng Panginoon. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag niya upang God bless you. gampanan ang dakilang Habang patuloy natin bagay ginawin na ang sa'yo'y iniyan. Bisa pa natin ito sa ating mga kamay. Ipigit ko yung kamay ko mga matang kapatid. At isang pambulay-bulay, Pinili ng Panginoon yung dakilang pagkakahirap. upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag niya upang
Kung meron mang pinagpalang tao sa mundong ito, ay walang iba kundi tayo na napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Mission. Sapagat isa tayo sa hinilang at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hinihingi lamang ng Diyos sa bawat sa atin, yung pagkakahirang sa atin, ay ating pong pagkaingatan ng mainamon. Alalahanan natin, mga ibig ko, kung ano ang dati ating buhay bago tayo tawagin ng ating mga Panginoon. Bago tayo hindi ng Diyos, ang ina sa ating patpat ng maraming karamdaman, mabigat ang problema, walang patutunguhan, ang ilang nakaandang sa kadagdagan sa aboy. Subalit ngayon, dahil meron sa propeta ng Diyos at ang pastor ng ating kaluluwa na ginamit sa ating kaligtasan, nalaman natin yung pagkakirang sa atin na tayo pala pinili upang magbunga din naman, mga inibig ko. Kaya yung ating pagkakahirap, ating po yung pagkaingatan, mga inibig ko. Ano man mga pagsubok natin kinakarap ng pinagtuloy ng Diyos, ating pong pahalagahan yung pagkakatawag sa atin, yung pagkakahirap sa atin, ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Isa mo tayo magpuri, pasalamatan ang ating pinakama na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag niya ang dakilang bagay na sa'yo iniyakan. Yes, Lord, hallelujah! Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo iniyakan. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo iniyakan. Ang dakilang bagay na sa'yo iniyakan. Ang dakilang bagay na sa'yo Amen. Praise the Lord. God is good. God is good. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, napakinggan natin ang napangganay ng hilo ng kaligtasan upang maging ganap ang pagkakayarang sa inyo naman na Panginoon. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po niyong gaganapin ngayon upang yung pagkakayarang sa inyo naman na Panginoon ay maging ganap. Unang-una, yung pananampalataya sa nagsandiyo sa buhay. Nasabi ng Banal Kasulatan, ang pananampalataya po ay nakukuha sa pagkikinig at pagkikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya isang bagay na hindi pa nakikita, sinampalatayanan mo. Diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating dapat sa buhay. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sumampalataya na may isang Diyos lamang na siyang tagapagbigay kantisin nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan niyo ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang mga pinagpalang buhay mo dito kanina, umusbong ang maliit na paltasan yung puso niyang magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, yung godly repentance, yung mga sa pagsisisi. Nasabi ng Banal Kasulatan, lahat tayo nangagkasala at walang umabot sa kaluwaran ng Diyos. Wala sa mga matwid, wala. At paano tayo maging matwid sa harapan ng harapan ng kinakailangan? Magsisi po tayo ng taos puso. Pag tayo nagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan na po natin yung dati nating ginagawa. At upang ganap mong maisagawa ang pagsisisi, kinakailangan ganapin mo ang 3 reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 28, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Ibig sabihin, pag kayo po nilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sunod kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo na iwan na yung lahat, isa ka na born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Romans 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung buhay mo dati makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon ipatungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat. Babaptismuhan ka ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu na gusto sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating dakilang buhay? Kinakailangan po inyong pagpapatuloy, pananatili, sundin, at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, mga dito ngayon, sa ating beloved podcast viewers, pakitaas po niyong dalawang kamay, ipikit na po inyong mga mata, at mula sa inyong puso, gawin niyo po ang panalangin ito, nakasama ang taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsikimi po manalangin. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na para sa Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. Sa punang dalangin ng taong nilang isa, aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Will Armedante, Papa o God, sa aming mga iniibig na mga baguhan dito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved podcast viewers at tumanggap sa oras nito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulain ng kanilang marugrup na paglingkod sa Diyos and save also their loved ones. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yung isasagaw pananampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong uuwi na hindi po tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sapagat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang sumama, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ang Diyos inyong kasalanan, ayaw niyo gagaling niyo makaramdaman, ayaw mawala ang mga problema niyo. So bakit pag uwi niyo mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa bagay pag uwi niyo mamaya, baon-baon niyo po ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. At bilang mga anak ng Diyos, patuloy kayo magpapatuloy at isagawa ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, baptismong kayong banal Espiritu. Nakatili ko niya, nag-iyakan ng Espiritu, nag-trembling. Yan po yung kapuspusan ng banal Espiritu. Hindi po yung kayang bayaran ng salapis ng mundong ito. Yan po yung regalo na nagmula sa ating mahal na Panginoon. At bilang mga anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tuwag natin ama natin sa lahat. Bilang kanyang anak, sa ating mga pangailangan, pray for the sick. Ang binibigay mga taon sa ating beloved or teacher, beloved brother, or Peter Kuya Rao. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Glad we're here. Tayo po magkaisang tumalangin, mga minamahal. Ano ba ang ating kahilingan? Mga prayer requests, ating mahal na Panginoon, sumampalataya po tayo, mga minamahal. Nasa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, walang imposible, mga minamahal. Hallelujah. Magsisipo muna tayo. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin naming kagalang-galang na Malapastor, Evangelist, Wallace Stradal Meda, Time Prophet, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at nagsisisi, mahal na Panginoon, sama kami nasumpungan sa lahat ng aming pagkakasala, pagkukulang sa iyo,
Patawarin po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan. Maingatan po namin ang aming lakad araw-araw patungo sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At patuloy na kami po ay makapaglilingkod sa iyo, Diyos, at lubos ang may pasasalamat sa nagkaloob ka ng totoo mong propeta, aming kagalang-galang, mahal na Pastor, with beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah. Binigay ang buong buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Itinalaga ang buong buhay sa iyo, upang kami pangalagaan, makaabot kami, mahal na Panginoon, sa mataas na pamantay ng paglilingkod sa iyo, may takot, panginig, mahal na Panginoon. At sa lahat ng bagay, pinagpapala mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na kalakasan, mabagbuhay, kagalang-galang, mahal na Pastor. All the beloved children, lubos po namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, para sa katuparan, sa katuparan na nais mo, mahal na Panginoon, nag-iisang ibanghilyo na may kapangyarihan, mahal na Panginoon, ay maipapangaral po muna sa buong mundo, sa kaligtasan lahat, yung mahinirang, bago ka magbabalik. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilehans po natin ating mga sarili, isang kamay, ipatong po natin sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin natin kagalang-galang, mahal Pastor, ang naglehans po sa ating mga minamahal, sa ating mga loved ones, at kung anumang uring karamdaman, problema, o bisyo man, cast out po natin mga minamahal, lahat na masasawang espiritu na yan. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mental problems, financial problems, addiction, unbelief and doubts, vanity, vain glory, pride, lust, covetous, materialism, mga panlupay-pay, cast out, financial problems, demons of poverty, cast out, be healed, process sober right now, vice begun in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, namin na mahal. Praise the Lord. Magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon sapagat lahat ng ating mga pangailangan, lahat ng ating mga request, tinugunan ng ating mahal na Panginoon dahil narito totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin ay nakabot sa trono ng ating mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, namin na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po isisigaw ng buong lakas ng hallelujah. Praise the Lord. Guys, sa ating mga puso, more than 1,000,000 times na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon at kahit po sa taas, sa grandstand, huwag na po tayo lulukso. Dito na lang po sa baba, may namasubali sa grandstand, buong lakas, may namahal. Nasisigaw po tayo, may namahal. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, dear Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli, mga minamahal, we'd like to greet our beloved Lay. Praise the Lord. Happy, happy birthday. We love you so much. Our loving God bless you more and more. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa malusog na pangatawan at patuloy na ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Our beloved Lay, happy, happy birthday. And advance, happy, happy birthday to our beloved Mr. Kuya June. Praise the Lord. We love you so much. Our loving God bless you more and more. Praise the Lord. And once more, we would like to welcome back our beloved Minister Paul, beloved Dean. Hallelujah, beloved Ian, beloved Christian. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Muli tayo po ay sama-sama. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Lahat po sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. At narito po, my beloved co-preacher, the preacher, Dr. Rick Alarcon, for our announcements. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved ref, at mga muli po sa ating po mga banal na gawain, mga for our schedule of our channel worship services. Mga mahal sa lahat-lahat po ng ating pong minamalang mga pinagpala mga tapat at yung minamalang kapatid at yung minamalang kapatiran po sa mga bisita po, mga minamalang especially po, and also our webcast viewers, the new webcast viewers, ang ating pong live streaming po, ang mga banal na gawain po natin, Wednesdays, Fridays, and Sundays po, thrice a week, 3 araw po, sa loob po ng isang linggo man naman, every Wednesday po, 1 p.m. to 6 p.m. po tayo. And same time also every Friday, ang ating pong channel worship service tuwing Biyernes po, 1 p.m. to 6 p.m. po mga minamahal. Every Sunday po, mga minamahal, maghapon po. At mas mahaba po, mas marami po mga pangkalangit uwitin, mga papuri uwitin. May alay po natin sa mahala po ng mga buhay na patuto. Higit sa lahat ang kanya pong salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan po mula po
alas 10 ng umaga po ng linggo, mga minamahal, hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon. Through YouTube po, tayo po napapunood. Please always tune in to our live streaming through YouTube, JMCM TV, and also through FB page, that is JMCM Central live stream, upang kayo po'y tuluyan pong makalapit po at makapaglingkod po sa mahal at Panginoon, upang mga walang hanggan at napakarami po mga pagpapala na natanggap na po ng mga millions of our beloved brethren. Ay sumayin niyo po sa lahat ating po minamahal viewers, sa mga baguhan po, mga minamahal. At ganda rin po ang ating pong banal this coming Wednesday and Friday po sa ating pong Noveliches Pastoral House. And come Sunday, that is June 16 po, ito pong araw na linggo, dito po sa Amoranto Sports Complex or Amoranto Stadium, mga minamahal. Iniimbitahan po natin muli mga baguhan, at kayo po'y bumalik po, higit sa lahat sa mga ating pong minamahal webcast viewers. Do come this coming Sunday po sa Amoranto Stadium. Dahil this venue, it could accommodate thousands and thousands po, mga minamahal. Free admission po, mga all of the expenses are being shouldered, being paid by the GMC, the Jesus Miracle Crusade. At mga meron po tayong TV program, inyo pong panuurin po ang Jesus Miracle Crusade. It is being telecast every Saturday in the evening sa Channel 4 po yan. Sabado ng gabi sa Channel 4 mula po 10:30 p.m. to 12 midnight. Ang ating pong website, www.jmcm.org. At mga meron din po tayong radio program. Inyo pong subaybayan, pakinggan ang Jesus Miracle Hour. Ayan po yung nightly, Mondays through Saturdays. Sa gabi po yan sa DZME, sa Radyo 1530 po, 1530 kHz sa AM band po yan mula po alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Maaari po kayong tumawag din po sa mga lahat. Plus po, yung mga telephone numbers po natin, 837-9194 and 837-5148. And so with our cell numbers po, if na-flash po yan, kindly do jot them down para kayo po makatawag, mga minamahal, sa ating po mga nagdanais po, magpa-pray po o magpa-counsel po, mga minamahal. Again, mga minamahal, reminding everyone po, wherever we're gonna hold our live streaming po, let us be aware of our surroundings po, mga minamahal. Tayo po'y maging mapagmasid at maging mapagbantay rin po upang wag po makakapasok ang gawa ng kaaway. Ganun calling the attention of our beloved choir members po na ating pong assistant, mga kapatid na po natin, beloved choir members, lalo na po yung mga may edad po, kapag sila po'y bababa, dadaan dyan sa mga stairs, sa mga hagdanan po, samahan po natin sila ang ganyan po sa ating po mga gates hanggang sila po makuha ng kanilang po mga sakyan. Meron pong water baptism sa mga naglalais pong magpabautismo. Meron pong mga hiram dyan na robes po upang inyo pong masusot. For our bank account, mga minamahal, maaari po sa lahat po na those who would like to send their tithes and offerings, vows, pledges, sa mga ibibigay niyo po para sa gawain ng mahalap. Maaari din po sa bangko, mga minamahal. Ang ating pong JMCM Bank account 000-3902-68577. Again, the account number is 000-3902-68577 with the account names JMCM, JMC, or Jesus Miracle Crusade, or Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganda rin po ang mga binabati rin po natin, ilan po sa mga celebrants po natin. Ating po binabati, beloved Brother Charles Makutay, beloved Sister Verm Tulagan, and also beloved Sister Jenica Raman, mga minamat. Sa ating pagkatapos, akin na po ang inaanihan ang bawat sapay at tumayo. Kaya hindi po, tayo po tumayo na pahabang. Atin na pong binibigay lahat ng panahon sa aking pong minamahal mga kapwa mga beloved Brother Willie Abe, upang siya po'y manalangin sa ating pong pagkatapos sa araw na to. Amen. God bless you po, Ordained Preacher, Dr. Calarcon. Mga minamahal, tayo po'y manalangin sa atin na pagtatapos. Dakilat mapagpala namin, Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa parat panalangin ng aming minamahal, kagalang-galang mga pastor, Evangelista Wilde Estrada, Almeida, Yorin Time Prophet, patuloy kami nagpupuri, nagdulwalhati, nagpapabot sa iyong marilang na pangalan. Sa matagumpay na natapos yung gawain na tunay pinagpala sa Ebanghelyo na kaligtasan, na amin napakinggan, nagsilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, lalo tigit sa lahat.
ang iyong banal at matamis na presensya na pinadarama mo sa amin sa tuwi-tuwi na. Maraming salamat po, malupay noon. Hallelujah, sa aming pag-uwi. Alisin mo magiging hadlang balakid sa aming daraanan. Makarating kami ligtas sa aming kayang tahanan. Naso yung gabay, patnubay, malupay noon, patuloy mong ibuhos. Ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa lahat ng malabigkas viewer, sa lahat ng kapatiran, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po mga kapatid. Mag-ingat po tayo mga kindly po. Mag-ingat po tayo sa ating pong pag-uwi. Our loving God bless you more and more. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Napipili ako sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikinig ako sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that you live in. I am the Lord, your send my word and I heal your disease.
sa ating kanya-kanya mga tahanan. Praise the Lord. We love you all, but our dear Jesus loves you more. Praise the Lord. And once again, on behalf of our beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, there's Papa, we greet a happy birthday to Ate Lala. Praise God. Hallelujah. And advance happy birthday din po sa ating beloved Kuya June. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat po ng mga nagdaraos sa kanilang mga karawan, pagpalain po ang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.